College Education 7, Quarter 3, Learning Competency 7A na ilalarawan ang impluensya ng kasaysayan ng bansa sa pakikipagkapwa. Ano nga ba ang pakikipagkapwa? Ang pakikipagkapwa ay tumutukoy sa pakikitungo natin sa ibang tao. Ito ay pagpapahalagang Pilipino na nagbibigay diin sa paggalang, malasakit, at pagtutulungan sa kapwa, pamilya man o komunidad. At ang ating pakikipagkapwa ay hinubog ng mayamang kasaysayan ng ating bansa. Ang tanong, paano kaya naimpluwensyahan ng kasaysayan ang paraan ng ating pakikitungo sa kapwa? Kapag sinabing kasaysayan, ito ay tumutukoy sa pag-aaral at pagsusuri ng mga mahalagang pangyayari, tao at ideya na nagbigay hugis sa ating nakaraan at maging sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay hindi lamang simpleng listahan ng mga petsa at pangyayari. Sa halip, ito ay isang kwento ng ating bayan, kung paano tayo nabuo bilang isang bansa, paano tayo naapektuhan ng iba't ibang yugto ng ating nakaraan, at kung paano natin ipinagpapatuloy ang ating kultura at pagpapahalaga sa kasalukuyan. Ang ating pakikipagkapwa, halimbawa, ay isang aspeto ng ating pagkatao na hinubog ng kasaysayan. Bago tayo magpatuloy, hatiin muna natin ang kasaysayan ng ating bansa sa iba't ibang yugto. Narito ang pre-colonial period o ang yugto ng mga panahong bago dumating ang ating mga mananakop na Kastila. Ang ikalawang yugto ay ang colonial period o ang mga panahon ng pagdating ng ating mga mananakop na Kastila na sinundan ng mga Amerikano at Hapones. At ang ikatlong yugto ay ang contemporary period na nagsimula sa ating kalayaan mula sa mga mananakop hanggang sa kasalukuyang panahon. Bago dumating ang mga Espanyol noong 1521, ang ating mga ninuno ay nakabuo na ng sarili nilang sistema ng pamumuhay. May maayos silang organisasyon sa bawat barangay at ang kanilang ugnayan ay nakabatay sa pagtutulungan. Ang bayanihan ay orihinal na lumitaw dito, kung saan ang bawat isa ay nagtutulungan upang magtagumpay sa mga gawain tulad ng pagsasaka o paglilipat ng bahay. Sa panahong pre-colonial, ang mga Pilipino ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang grupo at bansa dahil sa kalakalan, kasal, relihiyon at pagpapalitan ng kaalaman. Ang pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa iba't ibang grupo noong panahon ng pre-colonial ay nagbigay hugis sa ating kulturang pakikipagkapwa. Sa pamamagitan ng kalakalan, kasal at alyansa, natutuhan natin ang pagpapahalaga sa kooperasyon at respeto na nananatiling mahalaga sa kasalukuyan. Sa panahon ng pananakop, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ating kultura. Ang pakikipagkapwa ay naimpluwensyahan ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Kristyanismo. Ang padrino system ay sumibol, kung saan ang ugnayan ay nakabatay sa pagpapalakas ng relasyon sa mga may kapangyarihan. Gayunpaman, maraming positibong kaugalian ng lumitaw tulad ng hospitality at pagmamano na nagpapakita ng respeto sa nakatatanda. Sa modernong panahon, ang ating pakikipagkapwa ay humaharap sa mga bagong hamon dahil sa globalisasyon. Marami na tayong natutuhang kaugalian mula sa ibang bansa, ngunit nananatiling matatag ang ating kaugalian tulad ng close family ties at bayanihan. Patuloy nating pinapahalagahan ang ugnayan natin sa pamilya at komunidad kahit pa patuloy sa pagbabago ang panahon. Ngayon ay tatalakayin natin ang 5 aspeto kung saan makikita natin kung paano nakaimpluwensya ang kasaysayan ng ating bansa sa kakayahan ng mga Pilipino sa pakikipagkapwa. At ito ay ang mga sumusunod: customs and traditions, values, family structure, religious practices, at social etiquette. Ang kaugalian at tradisyon ay tumutukoy sa mga espesyal na paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon. Kabilang dito ay ang pagdiriwang, ritual at gawaing pangkomunidad. Halimbawa ay ang close family ties. Sa panahong pre-colonial, ang pamilyang Pilipino ay malapit na magkakasama dahil ito ang pangunahing unit ng komunidad. Ang mga pamilya ay nagtutulungan sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagsasaka o pangangaso. Sa panahong colonial period, ang pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino ay lalo pang napagtibay nang ipinakilala ng mga Espanyol ang relihiyon na nagbibigay diin sa pagpapahalaga sa pamilya bilang domestic church. Isa pang halimbawa ay ang bayanihan. Noong panahong bago pa dumating ang mga Kastila,
Isinasagawa na ng mga Pilipino ang bayanihan, isang gawaing pangkomunidad kung saan nagtutulungan ang mga tao. Halimbawa, kapag may lilipat ng bahay, nagtutulong-tulong ang mga kapitbahay upang buhatin ng sama-sama ang bahay. Pinapakita dito ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan na mahalaga sa pakikipagkapwa. Isa pang halimbawa ay ang pista o handaan sa barangay, kung saan lahat ay nag-aambag ng pagkain o tulong bilang pagpapakita ng respeto at pagkakaisa. Nang dumating ang mga Espanyol, naimpluwensyahan ang mga kaugaliang ito. Ang fiesta, halimbawa, ay naging bahagi ng kultura upang ipagdiwang ang patron saint ng isang lugar. Ang mga tao ay nagtitipon, nagtutulungan sa paghahanda ng pagkain, at nagkakaisa para magdiwang. Ang mga ganitong tradisyon ay nagpatibay sa diwa ng pakikipagkapwa, kung saan pinapahalagahan ang pagtutulungan sa komunidad. Ang isa pang halimbawa ng kaugalian at tradisyong Pilipino ay ang hospitality o ang pagiging magiliw sa bisita. Sa panahong pre-colonial, ang mga bisita ay itinuturing na mahalaga, binibigyan ng pagkain o inumin kahit hindi kilala bilang pagpapakita ng pakikipagkapwa. Sa panahong kolonyal, ang impluensya ng mga Espanyol ay nagpatibay sa kaugalian ng pagtanggap ng mga bisita, lalo na sa panahon ng pista, na itinuturing na paraan ng pagpapakita ng yaman at debosyon. At ang isa pang kaugalian at tradisyong Pilipino na may kinalaman sa pakikipagkapwa ay ang pagmamano. Isa sa mga naging konsentrasyon ng mga Kastila noon ay ang gamitin ang simbahang Katoliko sa pagsisentro ng pamilya sa relihiyon. Itinuro ang pagmamano at pagsunod sa magulang bilang tanda ng paggalang. Mayroong negatibong kahulugan ang paghalik sa kamay ng mga praile noong panahon ng Espanyol. Ang kaugalian ng paghalik o pagmano sa kamay ng mga praile ay may implikasyon ng pagsuko sa kanilang kapangyarihan at pagtanggap na sila ay nasa mas mataas na posisyon, parehong sa religious at panlipunang aspeto. Nang matapos ang colonial period, nawala ang negatibong aspeto ng pagmamano at naging mas simbolo ng paggalang sa nakatatanda, hiwalay sa orihinal na kahulugan nito sa ilalim ng mga Espanyol. Sa kasalukuyan, ang pagmamano ay makikita bilang tradisyong nagpapakita ng respeto, pagmamahal, at pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Ang isa pang aspeto ng pakikipagkapwa na naimpluwensyahan ng ating kasaysayan ay ang ating values. Ang values ay mga paniniwala o ideya na gumagabay sa ating kilos, kung ano ang mahalaga sa atin at kung paano tayo nakikitungo sa iba. Isang halimbawa nito ay ang utang na loob, na tumutukoy sa malalim na obligasyong suklian ang kabutihang natanggap mula sa iba. Ang konsepto ng utang na loob ay likas sa sistemang reciprocity ng mga katutubo. Kung may tumulong sa iyo, dapat kang gumanti bilang pasasalamat. Napalalim ito sa panahon ng Espanyol, lalo na sa mga sistemang padrino at relasyon sa mga may kapangyarihan. Ang utang na loob ay naging mahalagang bahagi ng mga ugnayang panlipunan. Ang isa pang halimbawa ay ang politeness o ang maingat na pagsasalita at pagkilos bilang respeto sa iba. Sa panahong pre-colonial, naipakita ang paggalang sa pamamagitan ng mga ritual at pagkilala sa lider ng barangay. Sa panahong kolonyal naman, ang paggamit ng po at opo at tamang pakikitungo sa simbahan ay naging mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Religiousness o ang malakas na paniniwala sa Diyos at masigasig sa pagsunod sa relihiyon. Sa panahong pre-colonial, ang mga Pilipino ay naniniwala sa mga espiritu at anito, kaya't malapit na nakaugnay sa kalikasan ang kanilang pananampalataya. Sa panahong kolonyal naman, ipinakilala ang Kristyanismo na naging pundasyon ng pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pananampalataya at pagtutulungan sa gawaing pangrelihiyon. Kung mayroong mga positibong pagpapahalaga, mayroon din tayong negatibong pagpapahalaga na nakuha mula sa ating kasaysayan. Isang halimbawa nito ay ang colonial mentality o ang pagpapahalaga sa kultura at produktong banyaga kaysa sa sarili. Ang paniniwalang mas maganda ang kanluraning kultura at mga produkto ay epekto ng mahabang panahon ng kolonyalismo. Hanggang ngayon, nakakaapekto ito sa pakikipagkapwa, kung saan mas pinapaboran pa natin ang mga produktong banyaga kaysa sa sariling atin.
Isa pa sa mga aspeto ng pakikipagkapwa na naimpluwensyahan ng ating kasaysayan ay ang istruktura ng pamilya, na tumutukoy sa mga papel ng bawat miyembro ng pamilya at kung paano sila nagkakasama-sama at nagtutulungan. Isang halimbawa nito ay ang pagiging extended family ng maraming pamilyang Pilipino. Sa panahong pre-colonial, karaniwan nang nakatira sa isang bahay o compound ang lolo, lola, tiyuhin, tiyahin at mga pinsan. Naging mahalaga ito sa pakikipagkapwa dahil pinalalakas nito ang diwa ng pagtutulungan at paggalang sa matatanda. Ganito pa rin ang istruktura ng pamilyang Pilipino hanggang ngayon. Ang patriarchal family system. Noon, hindi itinuturing na mas mababa ang kababaihan. Maaari maging leader ng barangay ang babae at may boses sila na magdesisyon sa pamilya. Ito ay nagbago noong dumating ang mga Espanyol. Sa impluensya ng mga Espanyol, ang ama ang naging haligi ng tahanan o leader ng pamilya, habang ang ina ay inaasahang manatili sa bahay bilang ilaw ng tahanan. Naging mas konserbatibo ang papel ng kababaihan. Inimpluwensyahan ng mga Espanyol ang pananaw na dapat mahinhin at nasa bahay lang ang babae, kaya't lumiit ang papel nila sa lipunan. Godparent system. Ipinakilala ng mga Espanyol ang konsepto ng ninong at ninang, hindi lang sa binyag, kundi sa iba't ibang aspeto ng buhay, kaya lumawak ang ugnayan ng pamilya. Sa kasalukuyan, ginagamit ito sa padrino system sa politika at negosyo. At education. Noong panahon ng mga Amerikano, ipinamulat sa atin na ang edukasyon ay susi sa pag-angat sa buhay. Kung kaya, ang mga pamilya ay nagsikap upang mapag-aral at mapagtapos ang kanilang anak. Dumako naman tayo sa susunod na aspeto, ang religious practices, na tumutukoy sa mga ritual at aktibidad na ginagawa bilang bahagi ng pananampalataya. Bago dumating ang mga dayuhan, ang mga Pilipino ay sumasamba sa mga espiritu ng kalikasan. Ang mga ritual tulad ng kanao o anito worship ay ginagawa upang magkaisa ang komunidad at magpasalamat sa kalikasan. Ang mga ganitong gawain ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan bilang pagpapahalaga sa bawat isa. Sa panahon ng mga Espanyol, ipinakilala ang Katolisismo. Ang mga Pilipino ay natutong dumalo sa misa at makilahok sa mga reliyosong selebrasyon tulad ng pista. Ang ganitong mga gawain ay naging paraan upang magsama-sama ang mga tao, magbahagi ng pagkain, at ipakita ang malasakit sa isa't isa bilang bahagi ng pananampalataya. Sa kasalukuyang panahon, patuloy na itinuturo sa mga paaralan ang Kristyanismo na naging bahagi ng pagpapahalaga sa pananampalataya. At isa pang aspeto ng pakikipagkapwa na naimpluwensyahan ng kasaysayan ay ang social etiquette o ang paraan ng pakikitungo sa iba sa iba't ibang sitwasyon. Paggalang sa matatanda. Noon pa man, mataas na ang pagpapahalaga ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang mga magulang, lolo't lola at pinuno. Ang pagyuko o paghawak sa kamay ng nakatatanda ay simbolo ng paggalang. Ito ang nauna sa kasalukuyang pagmamano. Sa pagdating ng mga Espanyol, higit pang pinagtibay ang konsepto ng paggalang sa nakatatanda sa pamamagitan ng pagmamano. Noon, ang paghalik sa kamay ng praile ay tanda ng pagtanggap sa otoridad ng simbahan. Naging bahagi na ito ng pampamilyang paggalang na makikita ngayon sa pagmamano sa lolo, lola at mga magulang. Conservatism. Pinairal ng mga Espanyol ang pananaw na ang mga kababaihan ay dapat mahinhin, tahimik at sumusunod sa kanilang asawa. Dahil dito, ang dating malayang kilos ng kababaihan sa pre-colonial period ay napalitan ng mas konserbatibong panuntunan, kung saan ang kanilang pananamit ay dapat mahaba at disente at hindi sila maaaring lumabas ng walang kasama. Hospitality o pagiging magiliw sa bisita. Ang pagtanaw sa bisita bilang bahagi ng pamilya ay likas ng kultura ng mga Pilipino. Noon pa man, ang sinumang dumating sa isang bahay o barangay ay tinatanggap ng may pagkain, inumin at maayos na pagtrato. Ang diwa ng bayanihan at malasakit ay naipapakita sa ganitong paraan. Dahil sa pananakop ng mga dayuhan, napilitang gumamit ng wikang Espanyol ang mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila at wikang Ingles naman noong panahon ng mga Amerikano. Ito ay nagdulot ng pagiging mas bukas ng Pilipino sa ibang kultura na nagbigay daan din sa colonial mentality. Ang padrino system naman ay tumutukoy sa paggamit ng koneksyon o malalapit na kakilala para makakuha ng pabor. Sa panahong pre-colonial,
May sistema na rin ng patronage, tulad ng respeto at pagsunod sa mga lider ng barangay kapalit ng proteksyon. Ito ay mas lumaganap sa panahon ng mga Espanyol, kung saan ang mga padrino o tagapamagitan ay mahalaga sa pagkuha ng suporta o pribilehiyo. Ang ating pakikipagkapwa ay hindi lamang simpleng pakikisama sa ibang tao. Ito ay isang pamana ng ating kasaysayan, mula sa panahong pre-colonial hanggang sa pananakop ng mga dayuhan at maging sa kasalukuyang kontemporaryong panahon na hubog ang ating kaugalian, pagpapahalaga, istruktura ng pamilya, paniniwalang panrelihiyon at asal panlipunan. Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 7B na patutunayan na ang impluensya ng kasaysayan ng bayan sa pakikipagkapwa ay nagbukas ng kamalayan sa mga ugnayang lumilinang ng mabuting pagka-Pilipino na magsisilbing batayan sa pagharap sa mga isyu ng bayan. Sa mga susunod na slide, mababasa natin ang iba't ibang pagpapahalaga at kaugaliang Pilipino na may kaugnayan sa pakikipagkapwa. Subukan ninyong alamin kung anong pagpapahalaga at kaugalian ang tinutukoy sa teksto. Maraming nawalan ng hanapbuhay noong lockdown dulot ng COVID-19 pandemic. Upang matulungan ng mga naapektuhan, nagbuo ng community pantry ang ilang mamamayan. Dito, ang mga may kaya ay nagbigay ng pagkain at pangunahing pangangailangan para sa mga lubos na nangangailangan. Karaniwan sa mga Pilipino ang pagtawag ng kuya, ate, nanay, tatay, lolo, lola, boss at paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakatatanda kahit na hindi nila ito kamag-anak. Gayon din, tinatawag namang totoy, nene o anak ang mga nakababata. Sa tuwing may bisitang dumarating sa tahanang Pilipino, karaniwang inaalok natin agad sila ng maiinom o makakain. Ipinapagamit pa natin sa kanila ang pinakamagaganda nating kagamitan tulad ng bagong kutsara o tinidor. Madalas ding marinig ang kain tayo kahit hindi pa lubusang magkakilala. Kapag ang isang tao ay natulungan, madalas niyang sinusuklian ito sa pamamagitan ng pagbabalik ng kabutihan kahit sa ibang paraan. Maraming pamilyang Pilipino ang mayroong larawan ng The Last Supper sa kanilang tahanan. Sa mga jeep naman, madalas nating mabasa ang katagang God bless our trip. Kapag may namatayan, karaniwan nang bumibisita ang mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak upang makiramay sa pamilya ng namatay. Madalas silang nagdadala ng pagkain o tumutulong sa mga gawain upang maibsan ang bigat ng sitwasyon. Karaniwan sa mga Pilipino na ang ama ay nagtatrabaho ng doble upang matustusan ang pag-aaral ng mga anak at mapanatili ang kanyang dignidad bilang tagapagtaguyod ng pamilya. Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang reputasyon at dangal. At karaniwan sa mga Pilipino na ang mga pamilya ay nagsasama-sama sa mga mahalagang okasyon tulad ng Pasko o Kaarawan, kahit na ang iba ay may kanya-kanyang trabaho at buhay. Narito ang iba't ibang pagpapahalagang Pilipino na may kinalaman sa pakikipagkapwa na naimpluwensyahan ng ating kasaysayan. Ating tatalakayin ngayong araw kung paano nagagamit ang mga pagpapahalagang ito sa pang-araw-araw nating pakikipagkapwa at sa pagharap sa mga isyu ng bayan. Religiousness. Ang pagiging relihiyoso ng mga Pilipino ay hindi lamang tungkol sa pagtitipon sa mga gusaling sambahan, kundi sa malalim na pananampalataya sa Diyos at pagpapahalaga sa kabutihan. Sa kabila ng mga krisis at trahedya, ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob sa maraming Pilipino. Nakakatulong ito sa pagpapalaganap ng moralidad sa lipunan at sa mas positibong pananaw sa hinaharap. Ang amor propio naman ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino na tumutukoy sa pagpapahalaga sa sarili, dignidad at dangal. Ito ay ang pagkakaroon ng matibay na kumpiyansa sa sarili at pagnanais na mapanatili ang magandang imahe sa harap ng iba. Karaniwan itong makikita sa paraan ng mga Pilipino sa pakikitungo sa iba. Madalas ay iniiwasan ang kahihiyan at ginagawa ang lahat upang mapanatili ang respeto ng ibang tao sa kanila. Halimbawa, may mga taong hindi humihingi ng tulong kahit na nahihirapan na dahil ayaw nilang magmukhang mahina o walang kakayahan. Sa positibong aspeto, ito na rin ang nagtutulak sa maraming Pilipino na magsikap at patunayan ang kanilang sarili sa lipunan. Sa politika, ito ay nagsusulong ng mas matapat at marangal na pamamahala. Ang bayanihan noon ay literal na pagbubuhat ng bahay. Ngunit sa kasalukuyan, makikita ito sa relief operations, community pantries, at pagtutulungan sa mga proyekto sa paaralan o opisina. Sa pamamagitan ng bayanihan, naipapakita natin ang diwa ng pakikipagkapwa sa pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Sa aspetong pang-ekonomiya,
Nakakatulong ito sa pagsulong ng kooperatiba at small businesses na nagtutulungan upang mapabuti ang kabuhayan ng bawat isa. Close family ties. Malapit ang ugnayan ng pamilyang Pilipino. Noon, ang extended family ay normal, kasama sa bahay ang lolo, lola, tiyuhin at tiyahin. Sa kasalukuyan, makikita ito sa pagsuporta ng pamilya sa edukasyon ng anak, pagtulong sa kapamilyang nangangailangan, at pagiging present sa mga halagang okasyon. Ang pagiging malapit sa pamilya ay nagpapalakas ng ating pakikipagkapwa dahil natututo tayong maging mapag-alaga, matulungin at responsabling miyembro ng lipunan. Ang matibay na ugnayan ng pamilya ay pundasyon ng isang matatag na lipunan. Sa ekonomiya, nagiging sandigan ito ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan, kaya maraming umaasa sa suporta ng pamilya kaysa sa gobyerno. Sa politika, nagiging gabay ito ng pagpili ng mga lider na may malasakit sa kapwa, katulad ng malasakit natin sa ating sariling pamilya. Politeness. Ang paggalang sa nakatatanda ay bahagi na ng ating pagkatao bilang Pilipino. Noon, ito ay makikita sa pagmamano at sa pakikinig sa mga payo ng nakatatanda sa barangay. Sa modernong panahon, ito ay makikita sa paggamit ng po at opo, sa pagbibigay ng upuan sa nakatatanda sa pampublikong sasakyan, sa pagmamano at sa paggalang sa kanilang mga payo at karunungan. Ang respeto ay nagpapalalim sa ating pakikipagkapwa dahil pinapahalagahan natin ang bawat isa at kinikilala ang karunungan ng matatanda. Bilang bahagi ng ating kultura, tinatawag natin ang nakatatanda bilang tatay, nanay, kuya, ate, boss, at sir o ma'am, kahit na hindi natin sila kaano-ano. Samantala, tinatawag naman ang mga mas bata bilang totoy, nene, anak at bunso upang ipakita ang pag-aalaga at pagiging malapit sa isa't isa. Gaano kahalaga ito sa lipunan? Ang paggalang ay susi sa mapayapang lipunan. Sa politika, ang respeto sa mga nakatatanda at nakatataas ay lumilika ng mas maayos na pamamahala. Sa ekonomiya, ang kultura ng paggalang sa liderato ay nagtataguyod ng profesionalismo at magandang ugnayan sa trabaho. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging hospitable o magiliw sa bisita. Noon, ito ay isang tradisyon ng pagbibigay ng pagkain at matutuluyan sa mga dayuhan. Sa kasalukuyan, makikita ito sa pag-aalok ng pagkain sa bisita, pagtulong sa iba sa anumang paraan, at pagiging maasikaso sa ating tahanan o opisina. Gaano kahalaga ito sa lipunan? Ang pagiging hospitable ay nakatutulong sa pag-unlad ng turismo na nagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Ito rin ay nagpapalakas ng ugnayan natin sa ibang bansa na nagbubukas ng oportunidad sa negosyo at pamumuhunan. Ang utang na loob ay hindi lamang simpleng pagkakautang, kundi isang malalim na pagpapahalaga sa kabutihang ibinigay ng iba. Noon, ito ay makikita sa relasyon ng magkaibigan, pamilya at pinuno. Hanggang ngayon, ang konseptong ito ay buhay sa anyo ng pagbabalik ng pabor, pagpapakita ng pasasalamat, at pagsuporta sa mga tumulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Sa politika, nagiging inspirasyon ito para sa mas matapat at maaasahang pamumuno. Sa ekonomiya, ang utang na loob ay nagsusulong ng katapatan sa mga negosyo at organisasyon na nagtataguyod ng mas matibay na relasyon sa trabaho. At ang pakikiramay. Ang pakikiramay ay ang pagpapakita ng malasakit sa mga dumaranas ng lungkot o pagsubok. Noon, ito ay makikita sa lamay at abuloy. Sa kasalukuyan, kahit sa pamamagitan ng social media, ipinapakita natin ang ating pakikipagkapwa sa pag-aalok ng tulong, pagpapadala ng mensahe ng pakikiramay, o simpleng pakikinig sa taong nangangailangan. Gaano nga ba kahalaga ang pakikiramay sa ating lipunan at pakikipagkapwa? Sa harap ng matitinding sakuna o pandemya, ang pakikiramay ay nagpapatibay ng ating bayanihan. Nagiging daan ito upang mas madaling malampasan ng bansa ang mga krisis. Ang pakikipagkapwa ay hindi lamang isang simpleng pagpapahalaga, kundi isang mahalagang pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Mula sa bayanihan hanggang sa paggalang sa nakatatanda, bawat isa sa mga halagang ito ay hinubog ng ating kasaysayan at patuloy nating isinasabuhay sa pang-araw-araw na pakikitungo sa iba. Sa harap ng mga hamon sa lipunan, politikal, pang-ekonomiya at panlipunan, ang ating mga pagpapahalaga ay nagsisilbing gabay upang mapanatili ang pagkakaisa, malasakit at integridad sa ating bayan. Ipinapakita nito na ang ating kultura ng pakikipagkapwa ay hindi naluluma, kundi patuloy na nagiging instrumento sa pagbuo ng mas maunlad, makatao at nagkakaisang lipunan. Ngayong natapos natin ang aralin, tanungin natin ang ating sarili. Paano natin may papakita ang pakikipagkapwa sa sarili nating mga buhay?
Paano natin magagamit ang mga halagang ito upang makatulong sa ating bansa? Nasa atin ang sagot. Simulan natin sa maliliit na kilos na may malaking epekto sa ating kapwa at sa bayan. Values Education 7 Quarter 3 or Learning Competency 7C na isa sa katuparan ng mga kilos na nagpapahalaga sa impluwensya ng kasaysayan ng bansa sa pakikipagkapwa. Maraming mga pagpapahalaga at kaugaliang Pilipino na may kinalaman sa pakikipagkapwa ang hinubog ng ating mayamang kasaysayan. Ang ilan sa mga halimbawa nito, batay sa ating nagdaang aralin, ay ang bayanihan, religiousness, pakikiramay, hospitality, close family ties, amor proprio, utang na loob, at politeness. Kung ating isasabuhay ang mga pagpapahalaga at kaugaliang ito, malilinang sa atin ang pagpapahalaga sa maingat na paghuhusga o prudence. Ano nga ba ito? Maraming beses na natin itong natalakay. Ang prudence ay ang kakayahang magpasya ng maingat batay sa tamang impormasyon at pagninilay. Ito ay pag-iisip bago kumilos upang maiwasan ang padalos-dalos na desisyon. At ang prudence ay pagtitimbang ng tama at mali bago gumawa ng aksyon. Ngayon, ano naman ang kahalagahan at kaugnayan ng pagkakaroon ng maingat na paghuhusga sa ating kakayahan sa pakikipagkapwa? Kung may maingat na paghuhusga, nakakatulong ito upang hindi makasakit sa damdamin ng iba. Sa pamamagitan ng maingat na paghuhusga o prudence na ipapakita natin ang respeto sa pananaw at opinyon ng ibang tao. Napipigilan din nito ang maling pagpapasya na maaaring makasama sa iba. At ang maingat na paghusga ay nagpapalakas ng tiwala at mabuting ugnayan sa loob ng komunidad. Ngayon ay magkaroon tayo ng isang pangkatang gawaing pinamagatang pakikipagkapwa isa sa katuparan ko. Ang klase ay hahatiin sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng sitwasyon na tutugunan at isasadula. Kailangang ipaliwanag ng kinatawan ng bawat pangkat ang dahilan ng kanilang tugon at kung bakit ito mahalaga sa pakikipagkapwa. Mayroong 15 minuto ang bawat pangkat upang ito ay paghandaan. Unang pangkat, utang na loob. Noong ikaw ay nasa elementarya, isang tiyahin mo ang tumulong sa pagbili ng iyong gamit sa eskwela dahil gipit ang iyong pamilya noon. Ngayon na ikaw ay may pagkakataong makatulong, paano mo maipapakita ang iyong utang na loob sa kanya? Ikalawang pangkat, hospitality. May bagong estudyante sa inyong klase na lumipat mula sa ibang probinsya. Halata sa kanya na hindi pa siya sanay sa bagong kapaligiran. Bilang isang mabuting kamag-aral, paano mo maipapakita ang pagiging hospitable mo sa kanya? Ikatlong pangkat, bayanihan. Ang inyong barangay ay sinalanta ng matinding bagyo at maraming pamilya ang nangangailangan ng tulong. Bilang isang kabataan, paano mo maipapakita ang diwa ng bayanihan upang matulungan ang iyong komunidad? Ikaapat na pangkat, pakikiramay. Isa sa iyong matalik na kaibigan ang nawalan ng mahal sa buhay. Napansin mong malungkot siya at madalas nakatulala. Ano ang maaari mong gawin upang maipadama ang iyong pakikiramay sa kanya? At ikalimang pangkat, paggalang. Ang iyong lolo at lola ay tumatanda na at nangangailangan ng higit pang atensyon at pangangalaga. Sa kabila ng iyong pagiging abala sa eskwela at ibang gawain, paano mo maipapakita sa kanila ang iyong paggalang sa kabila ng kanilang pagiging mahina at mabagal? At bilang pagninilay at paglalapat, sagutin ang tanong na ito sa iyong notebook. Ano ang isang kilos na maaari mong gawin sa linggong ito upang maisabuhay ang isa sa mga pagpapahalaga at kaugaliang natalakay? At ito na po ang huling lesson para sa quarter 3. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig at sa susunod na quarter, sana manood at makinig pa rin kayo. Paalam!